Masayang araw, mga ka-PL. Kapapasok pa lang po na balita. Ibinigay po sa akin ang mga larawan sa halos buong Tacloban, Leyte, mga ka-PL, na tad-tad ng picture ang buong Tacloban, mga ka-PL, mukha ni Tambaloslos, ni Asidre, at saka ni Yeda. Ibinigay po ito sa akin, mga ka-PL, ng ating mga kaibigan na mga taga-Tacloban, Leyte, na tila baga nagsasabi na, "Oops! Malapit na ang halalan." Tandaan nyo ito, mga pagmumukhang ito. Nagbibigay ito ng ayuda. Ayudang mangutim-ngutim na bigay. Huwag nyo kalimutan itong iboto para pag nanalo, hindi rin kayo kakalimutan, bigyan ulit kayo ng bigas na mangutim-ngutim. Ito po yung picture, mga ka-PL, ipakita ko po sa inyo. Patunay po na nagkalat nga yung mukha nitong tatlo sa halos buo na Tacloban, Leyte. Ewan lang, baka abot sa mga malalayo na. Kasi dito lang sila sa proper ng Tacloban, nag-picture-picture para nga may pakita sa atin. Ang tila bagay parang paghahanda na ring tatlong are sa susunod na halalan. Eto. Pero bago po natin simulan, ito mga picture, makikisuyo po muna sa mga kaibigan natin dyan na mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Pakikisuyo lang po. Eto. Unahin natin. Eto. Ayan. Unang picture, mga ka-PL. Tutukan nyo pong maigi, Sino na riyan? Silipin ko na rin sa cellphone ko. Di ba si Madam Yeda? Siyempre, gitnang-gitna po. Yung hari-hari nila, si Tambaloslos. Sa gilid si Asidre. Ayan, maligayang pagdating. May ganun, maligayang pagdating sa Tacloban City. Members of the 19th Congress. May pa-welcome. Pa-welcome pala, are. Kaya pala, tinadtad ng mukha. Ang halos buong Tacloban. Welcome, Bagakay. Bagakay. Barangay Bagakay. Pangalawang picture, mga ka-PL. Marami pa yan yan tinutukan na lang yung tarpaulin. Pangatlo. Ayan, may truck. Nakalagay sa likod, Martin Romualdez, mga ka-PL, Representative, 1st District, Leyte. Speaker, House Speaker Martin Romualdez. Sabi ko naman sa inyo punong-puno. Ito pa, mga kalye naman tayo. Huwag na po tayo sa mga tarpaulin. Ayan bawat poste, hindi pinatawad. Ang tindi. Isa-isa, kada poste talaga. Hindi yung may pagitan, meron. Wala. Meron. Walang ganon. Straight. Ayan Speaker, House Speaker Martin Romualdez. Ayan pa. Medyo malayo-layo na to, nasa unahan na ito. Sabi ko nga sa'yo, kada posting meron niya mukha. Talagang nangunguna si Tamba. Akala siguro nila, mga ka-PL, nakalimutan na natin sila. Ayun pa isa na pag-usapan. Ang tindi, di ba? Ayan, ang mga kaganapan sa Tacloban, mga ka-PL. Ngayon pa lang,
nagpaparamdam na ang grupo nila, Tingog man ito, Tingog Party List, na, Hoy, sa halalan na, huwag nyo kaming kakalimutan, ang Tingog, hindi kayo pinabayaan sa ayuda, kasi, yan ang pabango nila lagi, mga ka-PL, ayuda, bigas, ayuda. Na kung iisipin ho nating maigi, mga ka-PL, yung ipinamibigay ho nilang ayuda, pera din ho natin yan. Ginigisa lang ho tayo sa sarili nating mantika. Pera ho natin yan, ibinabalik lang po nila sa atin. Dinadaan po nila sa ayuda para sabihin na, oy, mabuti itong mga party list na ito. Madalas mamigay ng ayuda buong Pilipinas pati. Pero wag ka. Pera din ho natin yan. Ginagamit lang po nila para siyempre bumango po sila. Sabihin na rin, oy, boto natin to. Kasi namibigay. Ginigisa nga tayo sa sarili nating mantika. Kaya, kayong mga tumatanggap ng ayuda ng sino mang mga politiko, wag ho kayong magpapalinlang. Tanggapin nyo po yung ayuda o ayuda. Pag hindi nyo po gusto yung politiko, wag nyong iboboto. Kasi yung ayuda na yan na pinamimigay nila, sa atin din yan. Pera din po natin yan. Okay? Pakatandaan po natin yan, mga kababayan. Dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Ito matindi, mga kababayan. Baka yung iba sa inyo, hindi pa ho ito alam. Mabutit ipaalam ko na rin sa inyo ito. Ayan o. Ito, matindi ho talaga ito. Nakakapanghina. 2 taon pa lang sa pwesto, si The Junior, pero ganito na po kalaki ang utang natin. Ayan o. Mula po dito sa Bilyonaryo News Channel, mga kababayan. Ano sabi dyan? The Philippines national debt could still balloon to 17 trillion pesos next year before the debt to gross domestic product o GDP ratio could level in 2026. The Department of Budget Management said on Thursday. Ang DBM po, ang may sabi, mga ka-PL, Department of Budget and Management, na inilathala naman po, mga ka-PL, ng Bilyonaryo News Channel. Maliwanag? National debt level could peak to 17 trillion pesos in 2025 ayon po sa BNC o Bilyonaryo News Channel. Sa bagay, 2025 pa naman magiging kompleto itong 17 trillion. Pero ano ba naman ang buwan? Ang taon? Napakabilis pong lumilipas. Darating at darating tayo dyan, mga ka-PL, na lolobo po sa 17 trillion pesos ang utang ng ating bansa. Grabe. 2 taon pa lang yan ni The Junior, mga kababayan. Gaano kalaki utang iniwan ni tatay bago sa bumaba? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 12 trillion. Hindi nakakapagtakang umabot ng ganun kalaki ang utang ni tatay. Bakit? Walang kinikita ang ekonomiya, ang gobyerno noong mga araw na siya ang pangulo ng ating bansa. Naroon si COVID. Ilang taon pong nanalasa sa ating bansa at sa buong mundo. Sarado ang mga establishmento na maaaring makapagbigay ng revenue sa ekonomiya ng ating bansa. At kasabay pa dyan, pagbili natin ng mga vaccines, pagpapatayo ng mga infrastrukturang proyekto ni Tatay Digong, nitong build. Siyempre, inutang ho natin yun.
Pero ganoon lamang ang inabot ng utang ng Administrasyong Duterte mula ito yata, kung di ako nagkakamali, sa 6 trillion ni Panot. Tapos naging 12 kay Tatay Digong. Pero ito matindi mga ka-PL, 2 taon pa lang si Da Junior mula sa 12, abay, nadagdagan po o madadagdagan na po, magiging 17 trillion, madadagdagan po ng 5 trillion. 2 taon pa lang yan. Meron pang 3, 4, 5, 6, may 4 na taon pa tayong bubunuin. Kung sa 2 taon, naka-5 trilyon, o magli-5 trilyon na, ang naging utang ng Administrasyong Marcos o nadagdag sa utang ng ating bansa, pagpalagay natin 2 taon, 5 trilyon, meron pang 4 na taon. Putsa na guys, madadagdagan po ng 15 o 15 trilyon. Ganyan kabilis lumobo. Maaaring ganyan ang mangyayari, mga ka-PL. Ang tindi, yan ang Administrasyong Marcos, mga ka-PL. Nakakahiya ang ating bansa sa ibang bansa. Kaya, ano ang isisigaw natin, mga ka-PL, pag dumating ang araw na manggigil na ang taong bayan? Tama ba na isigaw natin ang Marcos resign? Nagtatanong lang po. Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.